right now talagang sobrang burden, malaki yung burden na pasan-pasan nyo, and talagang very challenging, parang nahihirapan kayong makarecover, makakope up dun sa mga financial losses, no? Kasi financial losses talaga ito, mga kapiksi. Yung iba naman, kung hindi naman kayo ma-scam, meron namang mga unexpected na pagkakagastusan kayo, yung mga let's say for example, mga hospital bills, o kaya yung mga basta kahit anong klaseng expenses, baka may masira sa bahay nyo, ganyan, na parang pagkakagastusan nyo na Hello guys, hello Sagittarius, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagatang episode natin for tonight is mid-month kapalaran para ngayong August 16 to 31 para sa Sagittarius, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. General reading lang guys, pwede mag-resonate, pwedeng hindi, pwedeng positive, pwedeng negative, mga kapiksi. Unahin natin tong deck na to guys, tingnan natin yung mga messages ng inyong mga gabay. We have plans, meron din tayong structure, mga kapiksi, and meron din tayong mystery energy. So these are all positive energies, mga kapiksi. So plants guys, no, ibig sabihin ito, for some of you guys, pwedeng literal na ibig sabihin magtanim kayo, especially sa mga plantita natin na mga kapiksi, may hilig talaga magtanim, no. Makakatulong din yan guys para sa ating Mother Earth, okay. And another one guys is magtanim kayo ng positive thoughts always, all day, every day, mga kapiksi. Kung ano yung tinanim nyo, yun din yung aanihin nyo guys. Ibig sabihin, kapag positive palagi yung ating iniisip, positive din yung magiging bunga niyan sa buhay natin. Hindi natin sinasabi guys na think positive para lang ma-motivate kayo, no? Sinasabi natin yan sa inyo para yun talaga yung anihin nyo, mga kapiksi. Hindi pwedeng mamunga ng santol yung puno ng mangga. Ibig sabihin, hindi pwedeng nega ka sa buhay mo tapos nag-expect ka na maganda yung mangyari sa buhay mo. Hindi ganon, okay? Kaya importante talaga na magtanim ng mga magaganda positive thoughts all day, every day, mga kapiksi, para maganda din yung ma-experience nyo sa buhay nyo, okay? And ito naman guys, ito yung pagtatayo ng matibay na pundasyon sa buhay nyo guys, no? Very important na, kaya nga sinasabi, no, think positive, mga kapiksi, para yun yung maging baseline mo, yun yung maging foundation sa buhay mo. Kapag matibay yung foundation mo sa buhay mo, hindi ka basta-basta magigiba. Ibig sabihin, let's say for example, na-develop mo na yung pagiging positive thinker, na-develop mo na yung habit na palagi kang positibo, palagi kang nagpapasalamat, kahit may mga nega ka pa na marinig, nega ka pa na makita, na makausap, hindi ka na basta-basta matitrigger niyan, no? Hindi ka na basta-basta maninega, mahahawa sa kanila. Bakit? Kasi matibay na yung pundasyon mo sa pagiging positibo, okay? So sample lang yun guys, pero pwede ka rin, let's say for example, nagbi-build ka ng matibay na pundasyon ng buhay, okay? So kahit na may problema, let's say ipon ka ng ipon, kunwari ipon ka ng ipon para may pera ka, kapag dumating yung time na may mga pagsubok, challenges, hindi ka na basta-basta mag-worry kasi alam mo na may pera ka. So yun yung ibig sabihin na nagbi-build ka ng structure na matibay na pundasyon sa buhay mo, regardless kahit anong category pa yan sa buhay mo, kahit anong aspeto pa ng buhay mo. Importante na mag-build ka ng mag-build ka ng matibay na baseline, mga kapiksi. Alright? And then sometimes guys, yung buhay parang mystery, no? Wala tayong sagot sa lahat ng tanong na nangyayari, no? Bakit nangyayari sa akin to? Bakit sa akin pa? Bakit ganito? Bakit ganyan? So sometimes they just remain mysteries, mga kapiksi. So wag na nating alamin yung mga sagot. Magtiwala na lang tayo, no, sa ating mga gabay. Magtiwala tayo kay universe. Everything is always working out for you. Yun yung palagi yung sasabihin guys. Everything always works out for me. Para kahit ano pa mangyari, hindi naman kayo talaga maaligaga, mga kapiksi. Alright? So, comment down below, Sagittarius, if naintindihan nyo yung mga messages na yan.
So, tingnan natin yung ganap sa inyo guys ngayong August 16 to 31. Shuffle natin to. Habang sinashuffle ko to guys, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixietaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, meron tayong promo. Magbibigay ako ng free 3-in-1 pampaswerte sa subliminal, pampaswerte sa buhay, sa pera at sa love life. Worth 1,500 yung freebie na yan kapag nag-avail kayo ng course until August 31 guys. So avail nyo na, sobrang ganda. And meron din tayong bagong course mga kapiksi, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. Para yan sa mga kapiksi natin, para mawala yung mga kabit ng mga jowa nyo guys. 30% discount naman yan until August 31. So i-avail nyo ng mga kapiksi. Okay. So, fire signs, Sagittarius kayo in represent ng Queen of Wands. Medyo negative yung energy nyo mga kapiksi. Actually, marami yung negative, no? Actually, puro negative yung nakikita natin. Isa lang yung positive. Meron ditong presence ng water sign, Cancer, Pisces, Scorpio, at saka earth sign, Aquarius, Gemini, Libra. So, medyo mamumroblema kayo sa pera, mga kapiksi. This is yung iba sa inyo talagang problemado sa pera. Unang-una, pwede kayong ma-scam, mga kapiksi. Parang feeling ko ito yung mag-uugat ng mga problema nyo kapag kayo ay na-scam. Kasi baka, sometimes kasi yung iba, kapag nai-scam, yung mga savings nila, yun yung inaano nila, yun yung binibigay nila, ini-invest nila, kaya nauubos yung mga pera nila. Sometimes nangungutang pa para lang may pang-invest dun sa mga investment ko, no? Pero it turns out na scam pala. So for some of you, pwedeng ganon, pwedeng nangyari yun na sa inyo, or pwedeng mangyayari pa lang. Kung nangyari na ito sa inyo mga kapiksi, right now talagang sobrang burden, malaki yung burden na pasan-pasan nyo, and talagang very challenging, parang nahihirapan kayong makarecover, makakope up dun sa mga financial losses, no? Kasi financial losses talaga ito mga kapiksi. Yung iba naman, kung hindi naman kayo ma-scam, meron namang mga unexpected na pagkakagastusan kayo, yung mga let's say for example, mga hospital bills, or kaya yung mga basta kahit anong klaseng expenses, baka may masira sa bahay nyo, ganyan, na parang pagkakagastusan nyo na hindi kasama sa budget nyo, tapos parang dumadagdag pa siya sa mga gastusin nyo sa buhay, or gastusin nyo sa bahay mga kapiksi. So medyo meron talaga kayong difficulty pagdating sa pera, medyo challenging siya sa inyo guys. And bukod dito guys, para nagkakaroon pa kayo ng mga trust issues nga, no? Kasi nga dahil sa na-scam kayo, pwede din eto guys na matakbuhan kayo. Kung let's say for example, nagpautang kayo ng malaking pera kasi kakilala nyo naman, kaibigan nyo naman, pero parang matatakbuhan naman kayo sa pera, kaya parang nagkakaroon na talaga kayo ng trust issues, mga kapiksi. Hindi nyo na alam kung sino yung pagtitiwalaan nyo, ganyan. So medyo natotrauma na rin kayo guys. So, yun yung medyo mabigat na makikita natin para sa inyo. Problema talaga ito sa pera. Pagdating sa pera guys, kailangan paganahin palagi yung isip, no? Ibalanse yung isip at puso. Sometimes kasi yung iba, pabugso-bugso, no? Nakarinig lang ng 50% returns, wala nang gagawin. Pwede kang magganto, ganyan. Tapos, pagka nagbigay ka na ng pera, ibablock ka na. So, dapat maging mapanuri mga kapiksi. Paulit-ulit ko itong sasabihin sa inyo guys. Until now, meron pa rin nai-scam. Tapos, yung iba, hindi lang isang beses, dalawa, sometimes tatlo pa, marami, ganyan. So, medyo nakakahinayang din. Sayang yung mga pera nyo guys. Okay? Inegosyo nyo na lang. O kaya i-buy and sell nyo, mas mabuti pa. And pero meron pa, you're still, kahit na scam na kayo guys, parang hindi pa rin kayo nagsasawa na humanap ng mga opportunities. And tama naman yun guys, no? Talagang mag-explore kayo ng mga opportunities mga kapiksi, pero dapat pinag-aaralan yung mabuti
para hindi kayo ma-scam, guys. Kasi may mga legit naman talaga na mga opportunities. Yun nga lang, medyo marami-rami na rin yung mga scammers, guys. Kaya regardless kahit ano pa, kailangan maging maingat kayo, maging mapanuri kayo, guys. Okay? So yan yung nakita natin, medyo negative, pasensya na. Ganun talaga, hindi lahat positive. What else, mga kapiksi? Ayan, so, ito namang mga pagsubok na to, guys, ay may magandang na idudulot naman ito sa inyo kasi unang-una, natututo ka na, nagmamature ka ng mag-isip, mga kapiksi, at pangalawa, talagang nagiging matatag ka na, no? Kaya nga sabi dito, guys, mag-build ka ng matibay na foundation. Nasaan na ba yun? Mag-build ka ng strong foundation, mga kapiksi. Kumbaga, itong mga nangyayari sa yung mga scam, nagiging lessons mo sila. So, nakakapag-build ka ng matibay na kaalaman na, hindi na ako maniniwala sa mga ganitong klase ng investment, ganyan-ganyan. At saka yung iba sa inyo, parang nagsisikap na rin kayo na mag-aral pa, no? Kasi nga, na-scam na kayo. So, parang, para maiwasan na sa future, talagang nakikita natin na nagsisikap kayo mag-aral. Pero ito, guys, parang hindi rin kayo makakilos for now, no? Kasi nga yung iba, parang medyo na trauma kayo, medyo frozen pa kayo, parang hindi nyo alam yung gagawin nyo. Pero makakabangon din kayo, guys. Kumbaga para magpalamig lang, 'di ba? Antayin nyo muna na maalis yung mga trauma nyo and maging okay din yung sitwasyon nyo, mga kapiksi. Unti-unti din kayo makakabawi, guys, pero medyo slow, no? Slowly, at least, 'di ba? Okay na 'yon kaysa naman sa talagang alam niyo 'yun. Okay na 'yun kahit unti-unti basta maka-recover kayo sa mga financial losses nyo. Mas okay na 'yan kaysa naman sa wala, 'di ba? Okay. So comment down below, Sagittarius, if feeling nyo medyo nega, no, pasensya na, ganun talaga. Para maiwasan, no. So, comment down below if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Sikap at tiyaga lang, mga kapiksi, para maka-recover. And of course, sabayan ng positibong mental diet. Makinig din kayo ng mga pampaswerte subliminals natin para makatulong sa inyo, guys. Ito yung mga playlist. Super effective. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing, and see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.